paano nababasa nyo na alam niyong uulan, kapag nakikita niyo ang ulap ay maitim na, alam niyo na ito'y uulan at kayo'y naghahanda. Sinasabi ng Panginoon na ang ulan ng Panginoon ay darating na at sinasabi niyang maghanda ang bawat isa sa inyo. Sapagkat ang sino mang naghahanda sa aking mga anak ay sasangkapan ko ng kapangyarihan upang kayo ay maging witness ko, hindi lamang sa bansang ito, kundi sa labas din ng bansang ito, sapagkat aking ibibil ang aking iglesia at gagamitin ko ang bawat isang naghahanda sa inyo. Kaya sinasabi ng Panginoon, darating na ang ulan ng Panginoon at ito'y isang ulan na malakas. Ito'y hindi isang ordinaryong ulan. Hindi ito isang ulan na dati nung nararanasan, sapagkat darating ang presensya ko na ibubuhos ko ng malakas kaysa dati. Isang ulan na hindi mo pa nararanasan sa inyong buhay. Isang kalakasan, isang kapangyarihan na nanggagaling sa inyo, Panginoong Jesus, upang palakasin kayo, upang kayo'y maging matapang, upang
iyo, O Panginoon. Kapuri-puri at kahanga-hanga ka. O puri ka. Tunay ng tapat ang ating Panginoon. Tunay siyang mabuti sa bawat isa sa atin. Sa ating maling awit-awitin natin ang dakilang katapatan ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isa.
presensya sa umagang ito. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Tunay ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Sa kanyang mga awit, ipinararanas niya ang kanyang kadakilaan. Sa kanyang awit, ipinakikita niya kung paano niya tayo poprotektahan. Sa kanyang mga awit, ipinakikita niya ang kanyang pag-ibig. Kaya patuloy tayong manalig at panampalataya sa ating Panginoong Diyos. At sa punto pong ito, tinatawagan natin ang mga bata para po sila ay panalak. Panoorin muna po natin. Okay. Ready na po ba? Ayan na yung mga bata. Sige mga bata, bilisan nyo lang. Bibilis lang mga bata. Habang hinahanda yung ating video. Sige. Pakiready na yung ating video. Ito pong video na ito yung nangyari sa camp. Kaya po yung mga hindi nakapunta, pwede pa kayo humabol sa isang taon. Pagpalista na po kayo ngayon. Ayan. At ito na ba lahat ng bata? Sige, dali niya kahit sanggol. Ayan. Punta rin niyo yung nanay. Dapat walang bata sa likod. Meron ba bata pa sa likod? Pagkakataon po natin ay panalangin ng kapulungan ng ating mga anak para po ang kanilang buhay ay patuloy na manatili sa turo at aral ng Diyos. Sa ating po mga kapatiran, pakituon po ang inyong kanang kamay sa mga batang ito. At kayo muna ang umusad. Kayo po na magsabi ng inyong panalangin at aking pong seselyoan. Sige po, lakas niyo po ang inyong mga tinig. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, aming pinagpapala ang mga batang ito. Ang buhay nila ay sa iyo. Tunay na ang karunungan nila ay nagmumula sa iyo. Dalangin namin ang patuloy mong pag-iingat sa mga batang ito. Dalangin namin ang kanilang magulang na patuloy silang palakihin sa turo at aral ng salita ng Diyos. Ang iyong salita ang kanilang maging gabay, ang iyong salita ang kanilang maging ilawan, ang iyong salita ang kanilang maging pundasyon sa kanilang hinaharap. Sa kanilang pag-aaral sa umagang ito, taglayin nila ang karunungang nagmumula sa iyo, ang kaunawaang nagmumula sa iyo. At sa bawat panalangin na inusal ng kapatiran, aking sineselyuhan ito ng banal na dugo ni Jesus, ang katuparan ng bawat panalangin ay maganap sa bawat buhay ng bawat isa. Ito po ang aking panalangin at aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Mata namin na si Butterfly ngayon. Ito ba? Paandiyan pala. Yun. I-mouse pala. Sabay yung video. Sabay ka play. Okay. Ang inyo pong matutunghayan ay yung nangyari po, sino ba ito? Una, pangalawa, pangatlo, o yung huli. First and second day sa camp. Ayan, meron pang third day. Hindi po ito pinakikita sa inyo para kayo ay magkaroon ng kaingitan. Ito po yung pinakikita sa inyo para kayo mag-isip-isip. So, nasusunod. Ano makikita niyo ba? Sino yung sumama sa camp? Taas ang kamay. Wow, ang dami. Sino hindi nakasama? Wow, ang dami din. Ano, ready na ba? Hindi pa. Yan, na-miss po namin kayo, lalo na yung aming chief security. Please, may bumalik na sa'yo. Si Chief ko. Ang mga security namin, mga nangawala eh. Mga naubos. Ayan. Ito, lalo kumanda yung
yung definition natin. Ito rin po kayo, nakamiss na natin yung definition niya, excellent. Pag sinabing excellent ka, kailangan mo na lahat. Kailangan mo manalo. Ito po ang definition ng excellence para sa akin. Our prayer time. Amen. Stay in the presence of God. This is the time to prepare, church. To prepare our faith and strengthen with the word of God and prayer. All the circumstances facing before us are nothing compared to the faith that we have in the Lord Jesus Christ, who said to us, I will never leave you. I will never forsake you. If we are to make it to the glorious, victorious church of the Lord Jesus Christ, this is the time. I'm coming back to you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for everything I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. We want revival in our church. But how much do we pray for revival? Pastor said, I've only pastored 3 churches in my 60 years of ministry. Sabi na, and every single one had revival. 3 churches that he pastored for 60 years. Every single one of them had revivals.
And he said this to the pastor, and I say this to myself, and I say this to the pastor, and he said this. It was not because of my preaching. It was not because of my preaching, but it was because of the membership coming into a covenant to pray for revival, and revival came to each of the churches that Pastor Sila pastored. It was not because of the pastor's preaching. Okay, nakikita niyo po yung unang araw at hintay po kayo mamaya, baka sumunod yung pangalawang araw at ang pangatlo.
Tanda po natin ang ating sarili para po sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Yung mga bata, saan pa kayo pupunta? Sige na, ilabas dyan. At yung mga nakaupo po, nakatayo sa likod, meron pong mga silya, please. Ito po kayo sa, upo kayo. Marami po upuan. Sige po, sige po. Tinatawagan na po natin si Pastor Edwin para sa salita ng Panginoon sa mga salita. Amen. Maupo po tayo, no? Because it helps the speaker to concentrate pagka nakaupo po ang lahat. Alright. Una po, nagpapasalamat ako sa bawat isa po sa atin na dumalo. Pero lalong-lalo na doon sa hindi lang dumalo, kundi nag-sacrifice na tumulong yung mga ating mga advanced people. Kasamahan po ni Pastora Ami. Salamat ng marami sa inyo for each and every one of us. At lalo na yun din yung mga nag-sponsor. Hindi sila nakasama o nakasama man sila, pero nag-sponsor din sila. Salamat din sa inyo. Thank you for your sacrifices. Lalo na yung mga nagbabantay din sa gabi habang tayo natutulog at sila ay gising na at gising pa. Nakailang boteng kape kaya sila, hindi ko alam. Pero masarap ang tulog namin. Anyway, so pray camp and then post camp. Marami pa rin nag-aas. Lalo na si grupo nila Marvin, no, at yung mga young people na ito sa technical department na talagang hirap na hirap sila. No? Lagi nag-a-adjust. Ang magkapatid na Bali ay para mga daga na bigla na lang may tumatakbo sa iyong paanan. Yan ang nag-a-adjust ng sounds. At lahat ng yun. So, praise God for that. Ito po siguro ang pinakamahal na camp. Mahal sa dahilang hindi lang tayo nagbayad ng 600,000. 600? How many? Magkano bayad natin? Total? 597. Sa atin yun, sa side natin yun. Pero si Sister Grace, ito ang pinakamahal na camp na kanyang nadaluhan. Asan si Sister Grace? Nandiyan ba siya? Ayun, nasa labas. At alam niyo siguro kung ano yung ibig kong sabihin po doon. So anyways, sa kabila ng lahat po ng yon ay mabuti ang Panginoon at masasabi natin God is on the throne, ang Diyos ay nasa trono pa din at ang kanyang kalooban ay nasunod pa rin at umuwi pa rin tayo talaga na entirely blessed by the Lord at umuwi tayo with so much experience, anointing, impartation, and the Word of God na talaga na-encourage tayo, na-challenge tayo. Just the mere fact na tayo nakipag-fellowship sa mga kapatiran, sa iba nating kasamahan sa FMCC, tayo po ay napalakas. We were greatly encouraged. Nakita natin yung body of Christ, kumikilos, mobilized, lahat nagsiserve sa kanilang particular talents at giftings. Salamat sa Panginoon. We see people from other churches, worship leading, and sa back-up at sa iba pang mga larangan ng pagtuturo, lalo na sa pagtuturo. We're particularly blessed sa aming grupo sa adults, senior ni Pastor John, yung tungkol doon sa godly character in the last days na sineminar po ni Pastor John Pasquale sa Baguio at hindi po tayo naka-attend doon. So thank God for that too. Salamat po sa Diyos na ito po ay isang tunay na malaking endeavor para po sa atin. And of course, we continue to endeavor to make our preparations. At ngayon pala nag-iisip na nga si Sister Ami na kami na bisitahin yung lugar sa San Rafael, Bulacan. At para po yan na maging next venue natin. Anyway, sa umaga po ito, I'd like to start a series with you, maybe a 2-week series on godly instructions for the formation of a king. Entirely based po ito sa aklat ni Pastor Bailey doon sa David and Solomon. So much of the material that I use for this message will be coming from there. Sa Tagalog po ay makadiyos ng mga pagtuturo para sa paggawa ng isang hari. Para sa Tagalog tayo, no? Okay. So, meron lamang po ang tatlong hari na naghari sa United Kingdom of Israel. Doon sa, na ang Israel po ay iisang bansa pa lamang o isang kaharian pa lamang. At ito po ay si Saul, si David, at saka si Hari Solomon. At ang tatlong hari po ito ay kumakatawan sa iba't ibang uri ng pangunguna o
o tagapanguna sa iglesia. The three of these represent the three different types of leadership in the body of Christ today. Una sa lahat, intro lang natin ito, kaya gaanan lang natin. Si King Saul o si Haring Saul, siya po ay anointed twice. Dalawa ang kanyang anointing. In-anoint po siya ni Samuel, tapos in-anointed po siya ng elders of Israel. At mabuti po ang kanyang panimula. Ngunit dahil sa kanyang pagsuway, hindi po naging maganda ang kanyang wakas. Siya po ay larawan ng isang Kristiyanong karnal na nagpasimula sa Espiritu at natapos po sa laman. Di ba't yan ang sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Galatia? Are you foolish? Kayo ba'y mga mangmang? Na kayo nagpasimula sa Espiritu, kayo nagwawakas sa laman. Siya po ay hinampas ng Panginoon ang Espiritu na panibugho. He was smitten with the spirit of jealousy. Sapagkat dahil nga po sa kanyang pagsuway sa Panginoon, his life became an open door, or his life rather was open. The door in his life was open to the spirit of jealousy. Siya po ay lubusang nainggit kay David. At yung pong jealousy na yan, kasama na yung selos, inggit, strife, yung pag-aaway, pagtalo at ito, and the like. Ito po yung mga symptoms ng carnal Christian. Yung madaling matisod, yung kung hindi napansin ay natisod na. Yung kung konting problema dumating sa kanilang buhay, sisisihan ng si Lord. Sasabihin na, ano ba yan? Kung kailan pa ka naging Christian, saka pa nangyari po ito. Malalaman niyo po, ang isang tao ay lumago talaga sa Panginoon. Pagka siya po ay may problema, hindi siya bumibitiw. Hindi siya bumibitiw sa Panginoon. Hindi niya sinisisi ang Diyos. Nakikita niya yung bigger picture na ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Siya po'y naglalarawan sa atin ng natural na Israel, kung saan sila isumuway sa utos ng Diyos at dahil sa kanilang kasalanan ay ipinamungkahi sila ng Panginoon sa panibugho sa isang bansang hindi naman talaga bansa. Sa English po ay madaling sabihin niya, it typified the natural Israel who disobeyed the commandments of God for their sin and when they were provoked to jealousy. By a nation that was not really a nation, and that is the church. Yun po ang katayuan ng Israel ngayon. Sila po ay hindi nakakilala sa Mesias, hindi nakakilala si Jesus bilang sa kanilang tagapagligtas, but through the church, they are now being provoked. What kind of people are these? Bakit sila ganito? At ganito po yung testimony ng isang Hudyo na aking sama sa isang pong biyahe, tagal-tagal na panahon na. Sabi ko sa kanya, paano ka nakakilala sa Panginoon? Sabi niya, Edwin, I was not attracted by the doctrines of the Christians, but I was attracted by the character of the Christians. Na ako ay naakit dahil sa ugali ng mga Kristiyano. And I had a friend, sabi niya ganoon, siya ay Kristiyano, ako ay Hudyo, and he had been my friend for a long time. I really wonder, sabi niya, bakit ganun siya? Kakaiba yung kanyang kilos at kanyang pananalita. So not so much about the doctrine, but so much about the character, attitude ng isang Kristiyano. And how important that as Christians, we imbibe the character of Christ. Kung paano tayo ay mga Kristiyano ay nakikita yung kaugalian ng Panginoong Kristo sa atin. Finally, King Saul typifies a leader in the church who because of disobedience to the Lord has lost his anointing. Siya po'y larawan ng isang leader sa iglesia na dahil sa kanyang di pagsunod sa Diyos, ay nawala ang anointing sa kanyang buhay. Ang pagpapahid ng Panginoon ay nawala at pinalitan siya ng isang lalaking ayon sa puso ng Diyos. Second thing po ay si David. Actually, this is just an introduction to our subject matter. A man after God's own heart. Isang lalaking ayon sa puso ng Diyos. Makakuha po tayo ng lakas ng loob o konsolasyon sa buhay ni David because although he was called the man after God's own heart, alam po natin siya ay hindi perfecto. Alam natin siya ay nagkasala pa rin at hindi po magaan na kasalanan yung nagawa ni Haring David. It was immorality and murder combined. Cheating, So, and yet he was called in the Bible a man after God's own heart. Ganun man, siya po ay kumakatawan sa atin kanyang buhay at ministeryo, nagsasalarawan ng kapuspusan ng Pentecostes sa unang iglesia o masasabi natin sa maagang ulan, sa first rain or former rain. Siya ay nakipagbaka
sa mga digmaan ng Panginoon na nagdala sa Israel sa mana na ipinangako ng Diyos. He fought the battles of the Lord, the battle in Israel, and brought Israel into the inheritance that God had promised to them. Siya po yung isang leader na magdadala sa sukdulan, kalooban ng Diyos sa bayan ng Diyos, sa iglesia. Siya po yung nagsasalarawan ng isang iglesia sa ating panahon na nakikipagbaka sa kapangyarihan ng kaaway. So David represents to us leaders and the church as well who are fighting the battles of the Lord today in order to win their inheritance. Tayo po ay nasa isang panahon kung kailan ang iglesia ay lumalapit sa kanyang manang itinalaga ng Diyos. We're getting nearer and nearer to our inheritance. And even today, we'll listen to a prophecy. Tayo ay nakinig sa isang propesiya na sinasabi po ay darating ang isang malakas na ulan. And we believe that. In the final act of David's life, he was given the pattern for the temple. So, yunto ng kanyang buhay, siya po ay binigyan ng huwaran patungkol sa templo. Na hindi po siya ang nakagawa nito, kundi ang kanyang anak na si Solomon. Number 3, King Solomon, si Haring Solomon. Solomon's life is governed by the latter rain. Ang buhay po ni Haring Solomon ay pinamamahalaan ang tinatawag natin latter rain o yung huling ulan. And the reason for that, and that by the way, yung latter rain na yun ay kaugnay ng Feast of Tabernacles. The former rain is connected with the Feast of Pentecost, and the latter rain is connected with the Feast of Tabernacles. And the reason for that is Israel only celebrated the Feast of Tabernacles after the temple was built. Kaya po ang kanyang buhay ay nakaugnay sa latter rain or the Feast of Tabernacles. And we know that the temple at the time became manifested with the glory of God. Manifest yung kalwalatian ng Panginoon nung araw na ito po ay dedicate sa ating Panginoon. Ang kanyang paghahari ay nagsasalarawan sa huling iglesia sa lahat ng kanyang kapuspusan bago dumating ang Panginoon. So, His reign represents to us, the glorious time of the church, the fullest, glorious that God has given to the church in the last days before the coming of the Lord Jesus Christ. We know that all things will be perfected when Jesus Christ comes, but we also know that there's a certain degree, of glory and power and victory that will be given to the church before He comes. And we want to experience that. Nais po natin maranasan iyaon. In Malachi chapter 3 verse 1, it says, "Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to His temple." Ito po iglesia ito of the last days will be the temple of the Lord in the last days, to whom the Lord will come suddenly. Darating ang Panginoon sa ating kalagitnaan. So in the lives of these three kings in the church, we can see the church of our day, the leaders in the church of our day. Si Saul disobedient, at siya po ay inalis. Si David po, siyang nagdala sa iglesia sa kanyang mana. Si Solomon naman, siyang nagdala sa iglesia sa templo, sa dako ng tunay niyang kapahingahan at sa kalwalatian ng pista ng mga tabernacle. We know the Feast of Tabernacles is associated with the greatest harvest of souls. The reason being is that at the time of the Feast of Tabernacles, yun din po yung panahon na kung saan ginagather ng Israel ang lahat ng kanyang ani patungkol sa mga fruit. At ito po yung glorious time nila. Ito yung panahon na kung saan sila po ay tunay na masaya. They're celebrating because the harvest or the full harvest has come. And so it is also with the church today. The greatest harvest of souls is upon us today, and even more so in the coming days. We talk about the Yogi Truth Church in South Korea, 750,000. I knew they have surpassed already that. I think I have the idea, or somewhere I got it, that they're almost 1 million. And if we consider also the churches abroad, malamang na lampas na po sila na is 1 million. But that is a church that was born out by 10 after the Korean War. Speaking of Korea, we know that there is so much tension in the peninsula today, and that's why last Friday we felt the leading of the Lord to pray for Korea, and then I said that we wanted our prayers
to be counted in the heavenlies together with the hundreds of thousands of people who are praying for Korea today. Of course, alam natin na mismo ang mga South Koreans ay nagpipray para sa kanilang bansa. But we on our own, as Filipinos, we would like to, also ask God, let our prayers be counted as well.